Ayan, spring na. Hello, hello. Naglabasan na yung mga dahon at mga bulaklak. At ito naman ay autumn. Yan yung bulaklak ng autumn. Naglagasan na yung mga grapevines, yung dahon nila, and the color of the sky is beautiful. Kasi sunset ito. Yan, kung minsan purple, kung minsan parang fire. O, diba ang ganda? Nagre-reflect sa bintana ng kapitbahay. Ayan. Ganda ng bahay niya. Kasi may may vineyard siya. Yan, ang ganda. Ang ganda. Pero ang totoong season this time is spring. Yan. Spring na, so maganda nang tumira sa labas. What I mean is magstay sa labas. Maraming orange dito pagka spring. Ang daming orange siguro dahil sa inilagay nila yan sa cold storage nila. So marami silang stocks na orange. So what I do in spring, of course, nagtatanim. As usual, kumukuha ko ng bulaklak sa labas. Diyan lang sa lawn. Ayan, daming wildflowers lang yan. Kaya lang tumutubo kung saan-saan. Kaya linalandscape ko sila. Nilalagay ko sila sa paligid ng mga kahoy para hindi ko sila maapakan at mas maganda pagka i-landscape ko sila. And this is my autumn flowers na tinanim ko. Remember my vlog? Ayan. Ayan, naglabasan na yung mga bulaklak ay ng mga kahoy. These are the first flowers, daffodils at saka hyacinth. Ayan, at saka primroses na wild. So, yan, yellow daffodils. But since mainit sa Pilipinas, tayo'y pupunta ng bundok para makakita tayo ng yellow. Sa baba walang yellow, pero sa taas may yellow. So, pag winter, walang dahon yung mga grapevines. So, ayan, punta tayo sa bundok para naman makita nyo ang bundok at malamigan kayo dyan sa Pilipinas. Ayan. So, ang kailangan siguro magtanim ng maraming puno. Yan ang mga buildings dito sa Switzerland. Yan nakatira yung mga tao. Condominium sa Pilipinas, dito tawag nila apartment. So, nasa center tayo ng village. Pumunta kami sa school ng anak ko. Dito tinuturo yung new technology for new innovation. Ayan yung mga presentation nila. Ang mga bahay dito, ayan sa parang probinsya. May city din of course at may mga condominium na hindi gaanong kataasan, mga 3 stories, 4 stories.
5 stories. Pero hindi sila nagsisiksikan sa isang city lang. So spread ang mga population dito. Kaya maganda. Ayan, nag-i-snow sa paligid namin. Ang ganda ng aming beach. Puti ng buhangin ang beach namin dito. Ayan. Wow! It's a camping paradise here. Near the White Beach. Ayan. White Beach. So, ayan ang itsura pag winter, nagpi-freeze pati yung pan ko. Wala talaga, hindi ako makakuha ng tubig na pandilig. Ayan, iniipon ko na lang yung yellow para tunawin sa loob at magiging pandilig ko. Kasi maganda daw yung tubig ulan, ganon din ang snow. Ayan, ipon-ipon, ipon-ipon. Ito din, nag-ipon din ako dito ng yellow. Ipapasok ko to. So, ang totoong panahon talaga ngayon is spring. Kaya nag-prune ako ng mga trees, mga bushes, at para may early spring decoration ako, inilalagay ko siya sa pot with water para mamumulaklak yan. Uusbong yung mga bulaklak just before na uusbong talaga yung bulaklak nila. Kasi para silang na-shock. Kaya bubuka na yung mga bulaklak na yan. Pero itong mga dahon na yan is talagang umusbong na. May konti-konting usbong na siya. Ititrim yung yung after winter at saka pag spring, itrim namin lahat ng mga bushes namin dito para mas maganda siyang tingnan. Ganyan lagi ang ginagawa dito. Trinitrim yung mga kahoy, trinitrim yung mga bushes, parang cleaning, general cleaning ang spring. Kasi nga, wala kang magawa pag winter kasi malamig, hindi ka nag-garden. So, ang spring is busy day talaga. Naglalabasan na yung yung mga kung nung mga dahon, bulaklak, damo, nagtubuan na. So kung saan sila hindi dapat tumubo, syempre maglinis para mas malinis ang bakuran. So ayan, diba? That is nectarine. Nakat na yung mga ayan naman, nakat na yung mga branches na mga grapevines, kaya sinisred naman para maging mulch ng aming mga pananim. At the same time, fertilizer na rin nila pagka mag-decompose. Ayan, daffodils. Kumuha na ako ng 2 bulaklak para naman kahit papano may maganda akong flower base. O diba? O naglabasan na yung mga bulaklak. At saka wala na akong jacket. Punta tayo uli sa bundok. para tayo tumingin ng yellow. Kasi nga mainit sa Pilipinas. Para tayo'y malamigan. O, diba? Ang ganda ng Switzerland.
Walang subdivision. Sabi ko nga, walang subdivision. Para ka lang nakatira sa probinsya na ang ganda-ganda ng paligid, ang linis-linis. Yan ang mga bahay dito sa Switzerland. Walang pader, walang gate. Yan, ang lalaki ng cut ng lupa. 700 to 1,000 or more. We noticed that may hole yung plate. Comment down below kung ano ang purpose ng hole na yan sa side ng plate. Au marche. Dans la neige. A little hip hop on the neige. Oh, with the sun. T'as compte ce que je dis? Of course, that's what I'm always doing. Nice. Look at this nature. Smell the fresh air in the mountain. Ay, it's slippery. Slippery. I think this is for, it's not for snow, may batong. It's for summer. Look at the sun. Beautiful. What can we see here? What can we see here, Bertrand? Ants. Je ne sais pas même façon que toi. Je ne vois pas de la même façon que toi. Je veux une fourmi ne fonctionne pas comme le tien. Beautiful. I still have some wood to make fire. Wow, look at this. So we're walking in the forest. Beautiful. Look at the sun. Look at the sun. Hi. Look at this. It's gelée. What is gelée in English, Bertrand? Frozen. It's frozen. That's why it's slippery. But here it's not. Some part it's frozen. Look at the mountain. It's beautiful. Walk. It's frozen, huh? It's good for the digestion. A little walk, Bertrand.
makintab ang aking mukha. Yan. So, walk. Bertrand, did you take me photo? Here the technique in walking in the frozen path is to walk at the side, literally. So that's the technique. Technique in walking in the snow. Walk at the side, not on the pathway. Because you see, it's very shiny. That means that's frozen, and that's very slippery. Look at the sun. Yan, maaraw. O, gayahin natin ng Switzerland. Not overdeveloped ang kapaligiran. Hindi nila ini-exploit ang kanilang lugar. So, gayahin natin ang Switzerland. Hatiin ang mga lupa ng mga 700 square meter or more para maaliwalas, mas masaya, mas magandang tingnan, mas magandang tumira. So, ayan, kung gusto nyong maging katulad ng Switzerland ang ating lugar, ganyan ang gawin. Ayan, maglalagay tayo ng green fertilizer. Kapag gusto ng munggo, mga beans, itatanim to. At yan ang magiging fertilizer ng lupa. Yan. Tanim-tanim lang. Ganyan. Ikalat natin. So, itanim-tanim lang natin siya. Lahat ng part ng garden. Ayan, pag spring pala is napakadaming ibon. So, naririnig nyo yung mga ibon. Ayan, lumabas na din pala yung ano ko, yung Heart of Mary. Ito naman is wildflower na itinanam ko sa paso. Maganda kasi yung bulaklak niya. Ayan, maulan araw ngayong umaga. Kaya masaya yung aking mga halaman naman. Yan, foggy sa labas. Nag-uus ko na yung mga kahoy. Ayan, lumalabas na yung mga
hapon. At sumisibol na rin ang mga bulaklak. You can see the white sa plant. Sa trees, those are flowers. You hear the birds.